Oras na po para gumora mga chika tungkol sa Moriones Festival ng Marinduque at syempre yan po para sa ating Holy Monday edition ng ating Laila Chika Gora. Oy, eto na nga. Bilang pagunita sa mahal na araw ngayong Holy Monday, alamin po natin ang kwento at kasaysayan sa likod ng kilalang annual Lenten festival or tradition sa province ng Marinduque. Ito nga po yung tinatawag na Moriones Festival. At makakasama natin ngayong gabi via StreamYard ang President ng Marinduque Tourism Development Council, ganun na rin ng Marinduque Tourism Association Inc. Please welcome sa shoutout, nagsusumigaw si Ma'am Susan M. Nase. Good evening, Ma'am Susan. Hello po. Good evening. Ayan. Kamusta po? Mainit na rin po ba dyan sa Marinduque, Madam? Okay lang po. Ayan, sige. So, kailan po ba nagsimula itong Moriones Festival? Pero bago yan, unahin po muna natin para sa, baka kasi may mga bata pa na nakikinig. Magandang gabi po. Apo, naririnig niyo po ba ako, ma'am? Sobrang mainit po sa ngayon. Pumapasok na po tayo sa linggo ng Semana Santa. Opo. So may delay, ano. May delay si ma'am, may delay tayo. But anyways, yun nga po ma'am, ano po para po sa mga mas bata na nakikinig or nanonood sa atin ngayon, ano po ba yung Moriones Festival at kailan at paano po ba siya nagsimula, Ma'am Susan? Yes po. Actually, it's not a festival. Mm-hmm. We don't call it a festival po kasi ito ay hindi parang katulad ng ibang festival na nagsasaya. More on contemplation po. More on contemplation po kami kasi medyo may kinalaman po ito. Kung ang ginagawa po namin dito tuwing Holy Week ay may kinalaman po sa nangyari kay sa ating Panginoon nung araw, paano niya tayo save sa ating mga kasalanan. So, mga activities po namin dito ay more on, parang alam niyo yun, marirevive yung faith niyo kay Lord. Talaga, dun sa mga ano. So, we don't call it festival. Ang tawag po namin sa kanila ay Lenten Rites. Lenten? Rites po. Morionan Lenten Rites. I yes, see. Po. Okay, ma'am. So, ano po yung pagkakaiba naman ng ating Lenten rites na Moriones kesa sa mga tradisyon na nakaugalian na ng iba? Actually, ang Morionan Lenten rites po kasi, ang mga activities po namin dito, no? Ito pong Morion na tinatawag natin. Go ahead, ma'am. Ito pong ating mga tinatawag na Morion. Ito po yung mga namamanata. Sila po ay nagsimula na gawin itong pagmamoryon nila sa isang panata. So may mga practices po sila na kanilang tinutupad tuwing Holy Week po. Halimbawa po ay hinihit sila mga kahilingan nila, pagalingin ng may sakit. Pwede rin pong salamat, may mga kahilingan sila. So, gumagawa sila ng panata na Holy Week magmamoryon sila. So, at kanila po itong tinutupad. So, mostly, isang halimbawa po, may isang pilon, namanata siya for 7 years. 7 years po, ganun po. So, dahil ito ay isang tradisyon at pinyamanan ng mga anak, ng mga apo, ito po ay matagal na. So, at mukhang hindi naman po ito matatapos. Ang Moriones po, ang Morionan ay simula pa as early as 1884 po to 1887, I think that's siya, sa pangunguna ni Father Dionisio Santiago. So, at kahit ito po ay nagsimula sa isang drama, ay ito ay nadagdagan ng taon. Actually, ito po ay nagsimula sa isang moro-moro, yung mga parang during Spanish time daw po, ay sinasabi nila na pagka nakakakita sila Morion,
Moro yun, moro yun. Yan ang sinasabi. Kaya lang yung mga Spaniards, ang pagkabanggit, moro yun. So, kaya naging Moryon na yung tawag. Ayun. Pero Ma'am Susan, meron po bang mga pagbabago sa ating Lenten tradition in the changing times? Kasi naalala ko noong bata pa ako, medyo matagal na panahon na po yun. Napag-aaralan namin yan sa mga textbook na meron ng Moriones, and then yung mga ulo ng mga characters ay gawa sa paper mache. Ngayon po ba nag-level up na yon? Ano na po yung mga materials na gumagamit? I mean, na ginagamit? At ano na po yung Usually changes? po, Opo. opo, usually, oo. Kung makikita niyo po yung mga, Go ahead, ma'am. Parang may delay tayo. Ma'am? usually po yung kauna-unahang mga Moryon, pag nakita niyo po sila is hindi, ibang-iba ang itsura sa mga Moryon na lumalabas ngayon. Ngayon po kasi wood na yung ginagamit niya. It's a wood carvings po na nilalagay sa ulo nila para itong helmet. Yung Mm. mga iba-iba na itsura at merong kasi yung dati po parang lahat sila nakakatakot ang itsura. Ngayon nag-bulge po, yung iba gwapo, yung iba magandang-maganda yung mukha, yung iba pero hindi pa rin nawawala yung matapang yung mukha. Kasi yung original po na Moreno, nakatapang yung mukha. So nag-evolve siya kasi yun, ang ganda na ng materials na kahoy nila kasi may mga wood orders na rin kami. So, Mhm. yung mga kasuotan nila is kumpleto na. Ah, Roman soldiers kasi sila. Pero yung dati po noon, ibang-iba itsura ko. Minsan parang galing lang sa recycled materials. Yung ganun. Pero ngayon, iba na. At marami na rin pong klase. Mm. Parang by planes, yung Morion dito sa lugar na to, ibang itsura sa Morion sa kabilang side. Nag-iiba-iba na rin. I see. Ma'am, kamusta naman yung pagdagsa ng turista to witness the Lenten tradition natin diyan sa Marinduque? Kada taon po ba nadadagdagan, especially galing tayo ng pandemya, siguro ngayon mas marami no ang pupunta. Actually, dito po sa amin, sa probinsya, alam mo, originally diyan talaga kami nakilala dito sa Moryon tradition na 'to. Every Holy Week po, talagang dumadagsa ang tao dito sa amin. Actually, ang problema namin dito talaga yung sasakyan, kasi talagang marami po umuwi. Locals, domestic, international. Do'n po kasi kami nakilala sa aming Moryon ng Letter Valley. Mhm. Every year po dumadami. How Every many year mhm. napupuno talaga, kumbaga sa ano, napupuno talaga ang probinsya every Holy Week. Bali ma'am, for this year, mga ilan po yung ine-expect natin na number of tourists? Actually, parang pangkaraniwan na lang dito sa'min mga 30,000 yata. Ilan? Every Holy Week mga 30, oo, I think. Ilan po? Mga 30,000 yata every year yung mga pumapasok dito. 30 ma'am, 30? Ngayong year po, Opo, for this um, itong Lenten season, mga ilan sa tingin niyo po yung sa ating palagay mga ko po mas tourists? marami pa kasi ang dami na rin pong nadagdag sa mga activities namin Baka Mhm. lumagpas pa kami sa 30,000 po. Kasi marami na ring activities aside from Morionan. So, parang nagto-token nila why they go. Yes, Mm. for lampas po siguro ng 30,000.
Okay. So ma'am kasi no, di syempre sabi niyo nga sa Morionan kayo talagang sumikat pero ito na rin yung pagkakataon natin na ilalo nating iyabang, 'di ba? Ipagmalaki ang Marinduque. Bukod po ba sa Morionan, ano pa po ba yung mga magagandang lugar diyan sa sa Moriones sa Marinduque na IG worthy, photo friendly, pwede i-post sa social media for the reels. Ano po ba yung masasarap na pagkain na pwede naming matikman dyan sa Marinduque? Takamin nyo naman kami, Ma'am Susan. At tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ngayon, lalo na sa panahon ngayon, hindi na lang po Morionan ang pinapuntahan ng mga tao dito sa amin ngayon. Kasi, kumbaga, kahit pa paano, nag-improve na po yung aming tourism. So, kung tutuusin, kami po ang sentro ng Pilipinas. Mhm. So, everybody should come to Marinduque at makarating sa pinakang sentro ng Pilipinas. Ito po kasi na-originate kami ang genetically, nandito po ang sentro sa Marinduque. Butterfly capital din po kami aside Luzon Datong of 1911. So, nandito po ang marker ng Luzon Datong of 1911. Kami din po dito ay kiniklaim namin na kami si Butterfly Capital of the Philippines. Kaya napakarami din po namin butterfly. Wow. At may kapiyasahan na rin po ang butterfly dito. Kailan naman yun, Bilang ma'am? festival Mhm. during May. Ang scenic view po ng Marinduque ay napakaganda. Kaya napakasikat na rin po namin sa mga motorcycle tourism namin is napakasikat na rin po kasi nagugustuhan nila na mag-around sila dito sa amin. Napakasikat view. Anytime po pwede dito kasi ang motorcycle tourism is halos weekly talaga pinupuntahan na kami dito. Mhm. Pagdating po sa pagkain, marami din po kaming kakaibang pagkain. Marami din po kaming dito nyo matitikman. We have the best bibingka ever. Yummy. Meron po kaming manakla dito na meron kaming tagang na iba. Sabi nga po, kakaibang lasa ng lechon namin. Kung naririnig nyo po noon, ay kakaibang lechon dito sa amin. Marami po kaming innovation ng mga pagkain like yung aming dinilawang manok. It's different from the chicken curry na nakikita niyo sa labas. Different yung nandito sa Marinduque. So marami po kaming kukunin na kakaiba dito sa amin kasi kakaiba din gawa. Meron pa kami until now na ang kare-kare namin is different din po from the kare outside. Meron din po kami ulang-ulang na actually it's a soup made of galing sa buko po. Mhm. Ayan. Tree, ganyan. Na dito nyo rin matitikman sa Marinduque. So, pagdating po sa pagkain, marami kami pwedeng ipatikman sa inyo. Actually, all in na, 'di ba? Pasyal, tradisyon, pagkain. Pagdating po sa tradisyon, napakarami din po. Nakakaiba dito Yes. sa amin. Dito nyo rin mararanasan ng putong. Mhm. Yes, dito nyo rin po mararanasan yan. Okay. Ma'am Susan, imbitahin mo naman silang lahat na magpunta sa Marinduque. Yan. Yes po, iniimbita namin lahat ng mga nanonood po na marating ninyo ang Marinduque. Kakaiba po talaga as if you are sailing back on time. Ayan. Thank you so much, Ma'am Susan Nase, President ng Marinduque Tourism Development Council at ng Marinduque Tourism Association Inc. sa inyo pong pagpapaunlak sa aming interview kahit online lang. But I hope to see you soon, po. Face to face, Ma'am Susan. Ako talaga papakainin mo ko, Sure. Thank you, Ma'am Susan. See you. Ingat po.